Siya ang isa sa pinakahalimaw dumakdak noong 2000 era, isang very athletic high flyer na kayang mag-posterize ng kahit sinong player sa liga. Kapag nakabuelo na siya, tumabi ka na dahil siguradong mapapahiya ka kapag siya ang sasalubungin mo sa ere. Isang hakbang lang, isang talon, boom, basag ang depensa, tahimik ang arena at ang kalaban napapailing na lang mga idol. Hindi siya humihingi ng permiso para mag-dunk, kinukuha niya ito sa fast break man o half court. Kapag nakita mong papalipad na siya, alam mo na ang kasunod, highlight, sigawan at replay sa lahat ng sport channel. Pero hindi lang dunk ang dala niya, isa siyang defensive nightmare, isang forward na may haba ng braso ng center, bilis ng guard at instinct ng isang halimaw sa loob ng pintura. Kaya niyang burahin ang tira mo, kaya niyang baguhin ang isip mo bago ka pa umatake. Sa bawat block, sa bawat dunk, pinapaalala niya kung gaano siya ka-espesyal. Pero sa likod ng mga poster dunk at viral highlights, may mas malalim na kwento mga idol. Isang kwento ng sobrang talento, mataas na paglipad at tanong na hanggang ngayon ay bumabalik, paano kung ginamit niya ang lahat ng ito sa tamang paraan? Ito ang kwento ng isang highlight machine, ito ang kwento ni Josh Smith. Kaya tara mga idol, diretso na tayo. Bago pa man siya makilala sa NBA, si Josh Smith ay isa ng alamat sa high school basketball. Naglaro siya sa Oak Hill Academy, isa sa pinaka-prestihiyosong basketball program sa buong Estados Unidos, isang paaralan na kilala sa paghubog ng mga future NBA players. Dito pa lang kita na agad ang kakaibang potensyal niya. 6'9" ang tangkad, sobrang liksi at kaya makipagsabayan sa kahit sinong elite prospect sa bansa. Hindi siya yung typical na power forward na nakapako sa ilalim, siya yung tipo na kayang tumakbo sa fast break na parang guard, mag-dunk na malakas sa traffic at mag-block ng tira na parang walang kahirap-hirap. Habang ang ibang prospect ay hinuhubog pa ang laro nila, si Josh Smith ay parang natural na produkto ng basketball. Ang instinct niya sa depensa, timing sa blocks at pakiramdam sa laro ay bihirang makita sa isang teenager. Dahil sa galing niya, pinili ni Josh Smith na diretso nang pumasok sa NBA noong 2004, imbes na maglaro pa sa kolehiyo. Isa itong malaking desisyon para sa kanya mga idol, puno ng risk, pero para sa marami malinaw na handa na siya. Ang tanong na lang, handa na ba ang NBA sa kanya? Sa 2004 NBA draft, napili si Josh Smith bilang 17th overall pick ng Atlanta Hawks. Hindi siya top pick, hindi rin siya sentro ng draft hype, hindi siya yung tipong inaasahang bubuhatin agad ng isang franchise. Pero alam na mga scouts na may kakaiba sa batang ito at hindi nagtagal, pinatunayan niya agad yun. Sa kanyang rookie season, si Josh Smith ay napabilang agad sa NBA All-Rookie Second Team. Mula sa unang taon pa lang, ramdam na agad ang impact niya mga idol. Lalo na sa depensa, hindi siya scorer na papalo ng 25 points gabi-gabi, pero bawat minutong nasa court siya ay may ambag, bawat laro may highlight, bawat dunk may sigawan, bawat block may gulat. Unti-unting nabuo ang reputasyon niya bilang isa sa pinaka-athletic forward sa buong liga. Well, dito talaga sumiklab ang pangalan ni Josh Smith sa koponan ng Atlanta Hawks. Unti-unti siya naging franchise cornerstone kasama ni Joe Johnson, Al Horford at Jamal Crawford. Nabuo ang Hawks bilang isang solid playoff team sa Eastern Conference. Hindi man title contender pero palagi mapanganib. Si Josh Smith ay hindi lang scorer, isa siyang all-around weapon, elite shot blocker, versatile defender, 1-5 kaya niyang bantayan, explosive finisher at playmaker sa fast break. May mga season na halos 5 blocks per game siya bilang power forward, isang bagay na bihira kahit sa mga natural center. Kapag may pumasok sa pintura, laging may banta, andyan si Josh Smith. Sa panahong ito, marami ang naniniwala na pwede siyang maging mukha ng modern NBA forward, isang player na kayang gawin ng lahat. Pero dito rin nagsimulang lumabas ang pinakamalaking kahinaan ni Josh Smith mga idol. Kahit sobrang lakas niya sa loob, kahit halos unstoppable siya kapag nagdadrive o nagpo-post up, mahilig pa rin siyang tumira sa labas. 3-point shots, long mid-range jumpers, pull-up shots na hindi naman niya strength. Maraming beses kahit lamang ang Hawks, biglang babagsak ang momentum dahil sa pilit na tira ni Josh Smith. Isang possession na dapat sana'y easy basket sa loob, nagiging contested jumper sa labas. Ito ang naging paulit-ulit na reklamo ng coaches, fans at analysts sa kanya. Ang tanong ng lahat, bakit mo gagawin yan kung kaya mong duminahin ng loob? Pero si Josh Smith matigas ang ulo mga idol, gusto niyang patunayan na kaya niyang gawin ng lahat kahit hindi naman kailangan. Sa halip na gawing sandata ang kanyang limitasyon, pinipilit niyang burahin ito at doon nagsimulang masira ang balanse ng kanyang laro. Kung may isang bagay na hindi kailanman nawala kay Josh Smith, yun ay ang depensa. Maraming beses siyang napasama sa NBA All Defensive Team at kinatatakutan siya ng mga guards at forwards kapag pumapasok sa pintura. Hindi lang dahil sa blocks mga idol, kundi dahil sa presensya. Isang malaking hakbang, isang mabagal na drive
drive, andyan si Josh Smith para sa block. May mga larong literal na binabago niya ang opensa ng kalaban. Ayaw pumasok sa loob, ayaw sumubok kasi alam nila may halimaw sa ilalim ng rim. Ironya ng lahat, habang mas lalo siya nagiging elite sa depensa, mas lalo namang nadidiskaril ang kanyang opensa. Sa kabila ng talento, hindi kailanman naging tunay na contender ang Hawks. Lagi silang nasa playoffs pero laging maaga natatanggal. Walang deep playoff run mga idol, walang conference finals. At unti-unting lumakas ang usapan, hindi ba sapat ang liderato ni Josh Smith? Well, hindi siya vocal leader, hindi rin siya consistent. May mga larong sobrang dominant, may mga laro namang nawawala siya. Sa mga crucial moments, madalas ay hindi siya ang inaasahang sasalo ng responsibilidad. At sa NBA, kapag ikaw ay may pinakamalaking talento pero hindi ikaw ang umaangat sa pressure, doon nagsisimula ang duda sa'yo. Well, from 2004 sa kanyang rookie to 2013, 9 seasons ang tinagal ni Josh Smith sa Atlanta Hawks mga idol. At sa buong karera niya sa Atlanta ay hindi rin naman ganun kasama ang naibigay niyang performance sa koponan. Averaging 15.3 points, 8 rebounds, 3.2 assists, 2.1 blocks at 1.3 steals per game. Ngunit sa kabila nito ay hindi pa rin yan sapat para maging ganap na contender ang koponan. Kaya naman sa kanyang 9 na taong ito ay naghanap si Josh Smith ng ibang koponan. Well, bukod sa pera na talaga namang malaking kontrata ang ino-offer sa kanya, ay hinahanap niya din ang koponan na may winning mentality. Kaya naman noong 2013 lumipat si Josh Smith sa Detroit Pistons. Dala ang isang malaking kontrata at malaking inaasahan. Para sa marami, ito na ang pagkakataon niya magsimulang muli. Bagong lungsod, bagong sistema, bagong papel. Pero dito tuloy ang bumagsak ang lahat mga idol. Sa Detroit mas lumala ang kanyang shot selection, mas dumami ang 3-point attempts, mas bumagal ang laro, mas naging awkward ang kanyang fit sa sistema. Imbes na i-maximize ang kanyang strengths, lalo lang nailantad ang kanyang weaknesses. Imbes na maging savior ng Pistons, naging simbolo siya ng maling direksyon ng koponan. Well, sa kanyang unang taon sa koponan ng Pistons ay maayos pa naman ang kanyang pinapamalas, averaging 16.4 points per game, 6.8 rebounds, 1.4 steals at 1.4 blocks per game. Ngunit sa kanyang second year, bagsak ang lahat mga idol dahil sa kanyang mga maling desisyon sa kanyang laro. Wrong shot selection, pilit ang opensa, baba sa 13.1 points per game. Hanggang sa isang araw, na-wave siya ng Detroit Pistons. Kahit pa milyon-milyon ang natitira sa kontrata mga idol, hindi ito pinanghinayangan ng Pistons. Isang shocking moment sa NBA, isang tahimik pero mabigat na indikasyon na hindi lahat ng talento ay sapat para manatili sa tuktok. Matapos ma-wave, pinulot si Josh Smith ng Houston Rockets. Dito, sandaling bumalik ang dating apoy pero sa mas maliit na papel nga lang mga idol. Sa ilalim ng sistema ni James Harden, naging simple ang kanyang responsibilidad. Depensa, fast break, energy of the bench at gumana ito. Isa sa pinaka-memorable moments niya ay noong 2015 playoffs laban sa Clippers na kung saan naging bahagi siya sa isang pinakamalaking comeback sa kasaysayan ng NBA. Sa sandaling yun, muling bumalik ang ngiti, ang kumpiyansa at ang pakiramdam na kaya ko pa. Pero sandali lang mga idol, dahil pagkatapos niya sa Houston, unti-unti nang nawala si Josh Smith sa NBA. Naglaro siya sa iba't ibang liga, sumubok bumalik pero hindi na pareho. Ang athleticism niya kahit kahanga-hanga ay may hangganan at kapag wala ang disiplina at adaptability, mahirap tumagal sa modern NBA. Well, ang kwento ni Josh Smith ay hindi kwento ng bas, ito ay kwento ng nasayang na pagkakataon. Isang paalala na sa basketball, hindi sapat ang talento lang, hindi sapat ang highlight lang. Kailangan mo rin tanggapin kung sino ka talaga sa loob ng court. Well, kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa naging karera ni Josh Smith sa liga ng NBA?